Nay! Ang mga gamit natin! Natatarantang sigaw ng 18 anyos na si Abby nang makita niyang nagkalat na ang damit at gamit nila sa harapan ng inuupahan nilang apartment. Nakatuon sa kanila ang pansin ng karamihan ng mga tao, ang mga tsismosa nilang kapitbahay, maging ang iilang nakatambay na mga kalalakihan sa di kalayuan. Sa labas ng apartment na kanilang tinitirhan, nakaabang ang may katabaang babae na si Aling Victoria, ang kanilang landlady. Gigil na gigil sila nitong dinuduro sabay singhal. Oh, narito na pala ang mga tenant kung may kakapalan din ang pagbumukha. Ano? Lumayas na kayo. Nakahanda na ang mga gamit nyo. Hindi ko na kailangan hintayin ang upa nyo. Makakaalis na kayo. Ngayon din. Sigaw ng ginang. Kaya naman, kinabahan na ang mag-ina. Hindi alam ni Aling Anita kung paano pakikiusapan ang kanilang landlady. Lalo at kasalanan din naman nila. Ilang buwan nang pending ang renta para sa inuukupang apartment. Kaya asar na rin sa kanila ang mababa ang pasensyang kasera. Hindi na nga ito nakatiis at ginawan na nga ng solusyon ang problema sa kanila. Bulungan kaagad ang naririnig nila sa paligid. Alam naman nila na hindi ganoon kadaling mapawi ang kahihiyan. Kaya sa halip na makipagtalo pa sa matanda, ay pinili na lang ng mag-ina na tahimik na damputin ang kanilang mga gamit at umalis. Kahit papaano, napalayas man sila, ay hindi na nila kailangan bayaran pa ang mga nagdaan nilang renta na hindi pa bayad. Kahit nakakabarumbado talagang pakinggan, buti na din iyon sa landlady nilang ubod ng kamalditahan. Nanay, saan na po tayo pupunta nito? Malungkot na wika ni Abby, kaya gayon na lang ang pagkabalisa ni Aling Anita. Siya man ay hindi rin alam kung saan sila pupunta ng kanyang anak. Pareho na silang naiipit sa sitwasyon. Kung hindi lang sana nagloko ang kanilang padre di pamilya at ipinagpalit sila sa iba, malamang hindi sila parang pusang gala na hindi alam kung saan pupunta matapos mapalayas sa inuupahang apartment. Niwala rin silang mahihingian ng tulong dahil wala naman silang malapit na kamag-anak roon. Huwag kang mag-alala anak, hahanap ako ng paraan para may matulugan tayo kahit pansamantala lang. Hindi ako papayag na basta na lang tayong maging kaawa-awa sa kagawan ng iba. Wika ni Aling Anita at hinawakan sa balikat ang kanyang anak. Kailangan niyang tatagan ang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan rito. Dahil kapag nalungkot ng tuluyan ang kanyang anak, ay madadamay siyang mawala ng pag-asa. Lalo at tanging ang anak na lang ang pinagkukunan niya ng lakas ng loob para lumaban sa buhay. Sa kanilang paglalakad-lakad ay may nadaanan silang malaking bahay na nasa loob ng mataas na pader. Luma na ito, pero alam nilang pangmayaman ang disenyo. Sa itsura pa lamang ng bahay, para bang itinayo ito noong panahon ng Espanyol. Huminto silang mag-iina sa tapat ng compound na iyon at parehong sinuyod ng tingin ang paligid. Inay, sa tingin niyo po ba, papayagan tayo ng mga madring nakatira riyan na makituluyan sa tahanan nila? Naku anak, huwag na tayong umasa. Mas nanaisin kong matulog sa gilid ng daan kaysa makiusap tayo sa mga iyan. Mukhang may pagkamataray ang mga iyan eh. Kaya malabo ang mga iyan magpatuloy basta-basta. Huminga ng malalim si Abby. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila ngayon ng kanyang ina. Ngunit kailangan nilang kapalan ang kanilang mukha. Mas maigi nang magmukhang kaawa-awa sa loob ng isang ligtas na tahanan kaysa magpakalat-kalat sa daan kung saan mas marami ang naglipa ng masasamang loob. Lalo na at pareho pa silang babae.
Sakto naman na may kalalabas lang na madre mula sa loob ng nasabing compound. May bitbit itong sako ng basura at mukhang itatapon sa labas. Ito ang hinihintay na pagkakataon ni Abby para makiusap rito. Pagkalabas nga ng babae sa gate ng malaking lumang bahay, kaagad siyang lumapit rito at nakiusap. Sister, magandang hapon po. Pwede po bang magtanong? Abi, anak, huwag na. Pigil sa kanya ng ina, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Lumingon sa kanya ang madre. Sa tansya ni Abby ay nasa mahigit 30 anyos ang edad nito. Seryoso ang mukha pero napatingin pa din naman sa kanila. Magandang araw sa iyo, iha. Oo naman, pwede kayong magtanong. Ano bang kailangan nyo? Napakamot ng ulo si Abby at biglang nakaramdam ng hiya. Kaso lang, narito na sila. Walang silbi kung mananatili silang mahiyain. Gayong buhay na nila ang kanilang isasalba. Kaya naman, nilakasan niya na ang kanyang loob. Baka po may bakante kayong trabaho sa inyong tahanan. Tagalinis, tagalaba, o tagapagluto. Kahit anong trabaho po sa loob ng pamamahay. Ay marunong kaming mag-ina. Wala kaming pinipili, basta marangal. Kailangan lang po talaga namin ng matitirhan at makakain. Pinalayas po kasi kami sa aming tinirhan dahil wala na kaming maibayad sa renta. Parang awat nyo na po, kuhanin nyo na po kami. Wika niya na may himig ng pagmamakaawa. Hindi maintindihan ni Aling Anita kung bakit habang seryosong nakikiusap ang kanyang anak sa isang madre ay matindi naman ang kaba na kanyang nararamdaman. Lalo na noong mapansin niya ang kakaibang pagngisi ng madre. Gusto niyang muling pigilan ang anak pero tuloy-tuloy na iyon sa pagmamakaawa. Ayaw niyang isadlak palalo ang anak sa kahihiyan sa kanyang planong gawin. Kaya nanahimik na lang siya. Tumalikod ang madre at nilakihan ang bukas ng gate. Sigurado ba talaga kayo na gusto niyong manilbihan dito sa amin, iha at manang? Ang pagpasok niyo sa aming sanktuaryo ay isang banal na bagay para sa amin. Wala na itong labasan. Kung hindi rin lang naman kailangan. Paliwanag pa ng madre na nagpakilala sa kanila bilang si Sister Yula. Malawak naman ang ngiti ni Abby na naluluha-luha pa ng sinabing, Sigurado po kami, sister. Gagawin po namin ang lahat. Maging maayos lang ang aming pagtatrabaho sa inyo. Hindi po ba, inay? Wika ni Abby. Napipilitan namang tumango si Aling Anita at nagpasalamat din sa madre. Sa kabinulungan ang anak. Anak, sigurado ka na ba talaga rito? Hindi ko kilala ang mga madring ito. Tsaka wala tayong alam sa background ng mga nasa loob dahil bawal nga yatang lumabas kapag nakapasok na dyan. Huminga ng malalim si Abby. Nay, di ba po sinabi mo na mga madre sila? Ibig sabihin mababait sila at tumutulong sa kapwa. Kaya ipanatag nyo na po ang inyong loob. Wala pong mangyayaring masama sa atin dito. Basta wag lang po tayo maghihiwalay. Wika ni Abby kay Aling Anita. Nakapasok na nga sila sa compound ng lugar na iyon. Tahimik at malinis. Pero may kakaibang aura kaagad ang naramdaman ng ginang. Napahawak na lamang siya ng mariin sa kamay ng kanyang anak. Huwag na huwag tayo maghihiwalay pagkapasok natin sa bahay na iyan, ha? Opo, inay. Pagkapasok sa loob, ipinakilala sila ni Sister Yula sa mga kasama nito sa bahay. Nalaman ng mag-ina na hindi lamang sila ang nasa loob ng malaking bahay na iyon. May mga inaampon din palang iba ang mga madre, kadalasan mga palaboy. Nagsalita si Sister Yula. Malaki ang magbabago sa buhay nyo dahil sa ginawa niyong pagpasok sa bahay na ito. Magiging malayo at malinis kayo sa kasalanan. Bawal kayo makipaglapit sa mga lalaki. Malinaw po ba? Paniniyak ni Sister Yula. Tumango naman ang mag-ina bilang sagot.
Itinuro kaagad ng madre ang kanilang magiging silid. Dito kayo mananatili. Alas 7 ng gabi ang hapunan. Bawal ang mahuli. Mahigpit nitong wika sa kaumalis. Nagkatinginan naman sina Aling Anita at Abby nang maiwan sila sa kwarto. Alam nila na magsisimula na ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Kailangan lang nilang tatagan ang kanilang sarili nang sa gayon, magawa nilang makahon at manumbalik sa pagbubukod na siyang balak nilang gawin kapag nakapagplano na sila ng panibagong hakbang sa buhay. Sa ngayon, makikisama na lamang sila sa tahanan na iyon para sa pansamantalang pananatili. Naging maayos ang unang gabi ng mag-ina doon sa lumang bahay. Kahit papaano ay nakilala pa nila ang dalawa pang natitirang madre na sina Sister Nerissa at Sister Mona. Maliban pa ito kay Mother Superior na hindi nakakapagsalita at may katandaan na talaga, at ang 5 ampun din sa tahanan na iyon, ang magkapatid na kambal na sina Buboy at Nonoy, ang dalagitang si Alona na kasing edad ni Abby, at ang binatang si David at ang kaibigan nito na si Jello. Akala namin kami lang ang naririto sa puder niyo, sister. Untag ni Aling Anita na ikinangiti naman ni Sister Yula. Sina Buboy at Nonoy nakarating dito sa amin at nagtatago. Inabuso raw sila ng kanilang nasenggong ama. Wala na silang ina, kaya naawa ako at naisipan na ampunin na lamang. Si Alona naman, muntikan nang maibenta ng kanyang kuya sa kakilalang parokyano. Mabuti at lumayas at napunta dito. Tapos itong si David at Jello naman, parehong lulong sa ipinagbabawal na pulbos. Anak mayaman ang mga iyan na nagtago rito dahil gusto magbago. Mahabang paliwanag pa sa kanila ni Sister Yula. Pansin ni Abby. Saglit lang na tumitig sa kanila si Alona. Saka iniwas na ang mga mata at nagpatuloy sa pagkain. Mabilis siyang makaramdam sa mga ganitong klase ng galawan, kaya alam niyang may problema ang babae na hindi nito masabi. Sa bagay, kakakilala pa lang naman nila sa isa't isa. Marami pang oras para malaman niya ang tunay na saloobin ng dalaga. Matapos makakain ng hapunan, ay pinapasok na sila sa kanilang silid para makapagpahinga na rin agad. Dahil kinabukasan ay maaga dapat magigising. Sa kinabukasan na rin sila i-assign sa kanilang magiging trabaho sa pamamahay na iyon. Kinabukasan nga, matapos mag-almusal, ay nagkaroon ng maiksing orientation para sa mag-ina. Makakasama ni Abby ang dalagang si Alona sa laundry area bilang tagapaglaba. Ang ina naman nito si Aling Anita ay sa kusina kasama si Sister para magluto ng mga pagkain. Napag-alaman rin nila ang mga nakatokang trabaho sa ibang kasama sa pamamahay. Gaya ng 2 binata, sa hardin ang mga ito. Ang kambal naman ay ang tagapunas ng mga muebles at mga display sa loob at labas ng pamamahay. Lahat sila ay kumikilos para magtrabaho, araw hanggang gabi. Ayos naman ang lahat ng mga unang araw nila sa bahay na iyon. Kaso nga lang habang tumatagal, may iba silang napapansin. Iyong mga tinginan nila Alona, David at Jello ay kakaiba. Parang may ibig sabihin. Kapag sinusubukan naman ni Abby na magtanong kay Alona, ay hindi ito sumasagot at halos hindi mapakali ang babae na tila natatakot. Ilang beses minatyagan ni Abby si Alona. Umaski sina Jello at David, pero wala talaga silang mahagilap na kakaibang ginagawa ang mga ito. Ni hindi man lang niya magawang magtanong uli. Natatakot siya na masamain ng mga ito ang tungkol sa pagtatanong niya.
May mga pagkakataon pa na nagtataka siya sa ikinikilos ng mga madre. Para kasing palaging nakikifiesta ang galawan ng mga ito. Palaging abala sa kusina. Minsan, nasisilip niya ang mga ito sa lutuan. May ginagawa itong kaduda-duda. Balak niyang alamin kung totoo ang kanyang hinala. Dahil kung tama nga siya, ay hindi siya magdadalawang isip na isuplong ang mga madre sa pulis. Pero sa tuwing mag-iimbestiga siya sa kusina ng madaling araw, ay wala naman siyang mahanap na patunay sa kanyang hinala. Mula noon, naipangako ni Abby na susubukan niyang alamin ang lihim kung bakit ba palaging bumabangon ang mga madre sa 10 oras ng gabi at masayang nagkakainan sa kusina. Minsan, hindi siya pinatulog ng sariling kuryosidad. Nagising kasi siya dahil sa tunog ng batang umiiyak habang tumatakbo palayo na animoy tumatakas. Dali-dali siyang lumabas ng silid at sumilip sa bintana. Nakita niyang hinahabol ito ni Sister Yula at nahihintakutan na naghanap ng mapagtataguan. Awang-awa ng mga sandaling iyon si Abby sa bata, pero wala naman siyang magawa. Labis siyang nalilito at natatakot na din na baka maging katapusan na ng lahat para sa kanila. Hindi siya papayag na sa ganitong pagsuway pa sila mapapahamak. Hindi niya kayang mapahamak. Malungkot na tinalikuran niya ang kawawang bata at nagpa siyang bumalik sa loob ng silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Nagtakip siya ng unan sa tenga para hindi marinig ang palahaw na tunog mula sa labas. Kinabukasan, noong magising, ay magkakaharap silang muli sa hapagkainan para sa almusal. Malawak ang ngiti ng mga madre at magiliw silang binati ng magandang umaga. Naanimoy nag-uumapaw ang pagkadalisay ng kabutihan sa puso ng mga ito. Subalit sa isipan ni Abby ay malinaw na sa kanya ang pagbabalat kayo ng mga madring nakatira roon. Hanggang sa isang gabi na hindi inaasahan ni Abby, nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Hindi niya talaga ugaling magbanyo ng 10 oras ng gabi. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya na kayang pigilan ang pagsakit ng kanyang tiyan. Kaya napilitan siyang lumabas ng silid upang magtungo sa banyo na nasa ibabang bahagi ng bahay. Iniwan na lamang niya ang natutulog na ina. Dala marahil lang sobrang pagod ay humihilik pa ito sa malalim na tulog. Tahimik na ang paligid at marahil tulog na ang lahat. Nahihiya siyang gumawa ng ingay, kaya ingat na ingat siya sa kanyang bawat paghakbang. Ilang minuto lang din naman ang kanyang tiniis at nakaraos din siya. Muli siyang bumalik sa hagdan pagkatapos maghugas ng kamay. Kaso lang, bago pa man siya makahakbang papunta sa itaas, may nahagip ang kanyang paningin sa may kusina. Abala na naman ang mga madre sa kung anumang kanilang tinatadtad. Kaya naitanong niya sa sarili kung ano ba talaga ang meron. Sinubukan niyang sumilip. Ang sumunod na eksenang kanyang nakita ay tunay na hindi niya magawang masikmura. May kinakatay na tao ang 3 madre at pinagtutulungan nilang lantakan ng hilaw. Si Mother Superior naghihintay rin sa isang tabi at nakangisi sa ginagawa ng mga kasama nito. Si Alona naman sa kabilang banda, hila ni Sister Yula. Mother Superior, nahuli ko si Alona na pinagmamasdan na naman tayo. Anong gagawin natin sa babaeng ito? Aniya na ikinaiyak ng dalaga. Hindi kayo mga alagad ng Diyos! Alagad kayo ng kadiliman! Mga aswang! Nanggagalaiting wika ng dalaga habang umiiyak. 2 beses na sinampal ni Sister Yula si Alona. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Isa ka lang sa mga imbak namin na pagkain rito. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Gayong nakatakda ka rin naman nakatayin. Ano, magsusumbong ka na kay Abby? Alam mo ba
kung bakit hindi ka makapagsalita sa harapan niya. Dahil kinokontrol namin ang dila mo gamit ang mahiwagang orasyon. Anong akala mo sa amin, mga bobo? Hindi kami tatagal sa mundong ito kung kasing bobo lang kami na inaakala mo. Wika pa ni Sister Yula sa dalagang si Alona, na sa bawat 2 o 3 salitang binibitawan ng madre ay sumasampal ito ng malakas sa mukha ng dalaga. Kaya pulang-pula na ang mukha nito at nagdurugo na rin ang labi na pumuto. Gustong tulungan ni Abby ang dalaga, ngunit hindi niya alam kung papaano. Natatakot siya na baka katayin din siya, kagaya ng nakikita niya ngayon. Mamaya, siya naman ang mahuli ng mga ito. Muli niyang binalingan ang lamesa. Nakita niya si Sister Yula na pumapalatak at kaagad na nagbago ang kinikilos ni Alona. Para bang wala na naman ito sa kanyang sarili. Hindi na umaangal si Alona sa kahit anong sabihin sa kanya ni Sister Yula. Dahil sa nakita, nahintakutan si Abby. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, babae ka. Alam ko naghahanap ka lang ng pagkakataon na makatakas rito o di kaya makapagsumbong. Kaya ngayon, gagawin ko ang dapat para mawala ka na sa aking landas. Asik ni Sister Yula at umusal lang mga salita na siya lamang ang nakakaintindi. Mga salitang sa pagkakaalam ni Abby ay binibigkas lamang ng mga mangkukulam. Kasabay ng pagbitiw niya sa mga nasabing lingwahe, hindi na makagalaw si Alona. Pumapatak lang ang luha nito. Umiiyak, ngunit hindi naman makapanlaban. Parang may pumipigil sa paggalaw nito. Kaya nag-alala si Abby. Natutok niya ang kanyang bibig nang basta na lang kumuha ng palakol si Sister Yula. At walang habas na hinataw ito sa ulo ni Alona. Basag ang ulo ng kawawang dalaga at sumirit ang masaganang dugo. Sa halip na matakot o masindap, nagtawanan pa ang mga kasamahang madre na tila ba natutuwa sa kanilang ginawa. Si Sister Mona at Sister Nerissa naman ay halos ipaligo ang dugo ni Alona na nagkalat sa sahig. Babata at kikinis na din ako, kagaya nito. Tuwa nitong wika, kaya naman nakisali na sa kanilang kasiyahan si Mother Superior. Umuungol-ungol lamang ito habang panay ang turo sa mga laman loob na nakakalat sa sahig. Hinarap niya ang mga kasamang madre at sininyasan. Hanggang sa muli na namang iniangat ni Sister Yula ang hawak na palakol at walang babalang tinadtad nito ang bawat mahahalagang buto sa katawan ng kawawang dalaga. Nanlalaki ang ulo ni Abby sa labis na pandidiri. Tila siya nanonood ng isang nakakatakot na palabas habang pinagmamasdan ang pagpuputol-putol ng madre sa katawan ng kanyang biktima at pinagbubukod-bukod ang mga iyon. Si Sister Nerissa ay hindi makapagpigil. Kinurutan pa nito ang napunit na laman sa ulo ni Alona at kinain iyon. Nang mga sandaling iyon, pumapatak na ang mga luha sa mata ni Abby. Hindi niya lubos akalain na makakasaksi siya ng ganito kasaklap na kamatayan. Kaya pala hindi makapagsalita si Alona. Kontrolado pala ng mga madre ang kanyang pananalita. Hindi niya alam kung anong klaseng mahika ba ang pinapairal ng mga madre para magawa ang mga bagay na iyon. Kinatay ng 3 madre ang kabuuan ng katawan ni Alona. Madetalyeng hiniwa at hinugasan. Hinimay at tinanggal ang manilaw-nilaw na taba, maging ang malalaking ugat. Ang ulo ng dalaga ay tinanggalan ng mata, tenga at dila. Gusto nang magsisigaw ni Abby sa labis na takot. Pero biglang dumating si Jello at tinakpan ang kanyang bibig. Mahina siya nitong binulungan na nakaplano na talaga ang pagtakas nila ngayong gabi.
Pero hindi nila kayang umalis nang hindi kasama sina Aling Anita at Abby. Kaya naman, sana raw ay maintindihan ng dalaga ang pinaghuhugutan ni Jello. Huwag kang maingay kung nais mo pang mabuhay. Kailangan mo sumunod sa amin. Wika nito, kaya walang nagawa si Abby kundi ang magpahila sa binata. Sa may garden sila nagtungo. Naroon na ang kambal na sina Buboy at Nonoy, ang kanyang nanay Anita at si David. May kanya-kanyang hawak na mga panlaban ang mga ito. Teka lang mga iho, naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit may dala tayong ganito? Bakit din kailangan nating umalis? Tanong ni Aling Anita na halatang wala pa sa maayos na wisyo. Lalo at sa pilitan itong ginising ng mga binata at dinala sa labas. Aling Anita, maghuminahon ka po. Kailangan natin ng mga panlaban na ito para ipagtanggol ang ating sarili. Ngayon lang kami nakalaya sa pagkontrol sa amin ni na Sister Yula. Ngayon na ang tamang pagkakataon para maisagawa namin ang matagal na naming binabalak. Lumapit sina Buboy at Nonoy kay Aling Anita. Totoo po ang sinasabi ni Kuya David, Aling Anita. Hindi po totoong mga madre sina Sister Yula. Sa katunayan po, sa pagkakaalam namin, hindi sila ang totoong tatlong madre at superior rito. Pinasok nila ang lugar na ito at nagpanggap na biktima ng karahasan sa labas at naghahanap ng matutuluyan. Noong tanggapin sila rito, ay pinatay nila ang mga madre at sila na ang nagpatuloy sa pagpapatakbo ng tahanang ito. At nagpanggap sila bilang tunay na Sister Yula, Sister Nerissa at Sister Mona. At ang pinunuungan nila ay si Mother Superiora. Pero hindi na namin nalaman pa ang totoong pangalan niya. Narito lang sila para gamitin ang pamamahay na ito upang makapambiktima ng mga tao nang hindi na paghihinalaan. Sila po ay mga aswang. Kuya Jello, nasaan pala si Ate Alona? Akala ko ba ikaw ang magsusundo sa kanya? Wala na siya, Buboy. Siya ang pinagpipiestahan ng mga huwad na madre ngayon doon sa kusina. Doon ko nakita nakasilip itong si Abby. Pagkarinig sa masamang balita, ay napaiyak naman sina Buboy at Nonoy dahil malapit sila sa dalagang iyon na parang sariling kapatid na ang turing nila. Kawawa naman si Ate Alona. Namatay siya nang hindi man lang nakakalaya sa lugar na ito. Wika ni Buboy. Hinaplos naman ni David ang balikat nito. Huwag ka nang malungkot, boy. Sisiguraduhin natin na hindi masasayang ang sakripisyo ni Ate Alona mo. Anito. Umiiyak naman na lumapit si Abby sa kanyang ina. Kahit pumikit siya, nakikita niya sa diwa ang nangyari kay Alona. Tila babangungot na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Anak, ano bang nangyari? Matutulog lang tayo dapat, hindi ba? Hindi ko kasi alam kung bakit dito tayo humantong. Ginising lang ako ni na Buboy at Nonoy sa kahinila dito. Naguguluhang tanong ni Aling Anita. Suminghot muna si Abby saka nagsalita. Alam niyang hindi maniniwala ang kanyang ina sa sasabihin niya. Pero tatanggapin niya lahat ng paninisi nito. Makaalis lang sila sa lugar na iyon. Nay, nakita ko mismo ang buong pangyayari. Kinatay ng mga madre si Alona. Hindi po sila mga tao, Nay. Mga aswang sila. Nakita kong paano nila nilantakan ang katawan ni Alona. Pinapaligo pa nila ang dugo para raw bumata sila. Hysterical niyang wika, kaya sinaway siya ni David at sinabing kumalma. Kapag natuklasan ng mga madre na wala sila sa kanilang mga silid, ay siguradong malilintikan sila. Kasalanan ko ito, Inay. Kung nakinig lang sana ako sa payo mo, na huwag basta magtitiwala sa mga madre. Lalo na at hindi natin sila kilala. At wala tayong ideya sa mga nangyayari sa loob ng pamamahay na ito. E di sana, hindi tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Aniya, pero niyakap siya ni Aling Anita. Huwag mo sisihin ang iyong sarili, anak. Malinis ang hangarin mo. Noong isipin mong makituluyan tayo rito.
Iyon ay para maging ligtas tayo pareho. Nangyari ang mga bagay na ito kasi kailangan at nakatakda. Isa pa, may kasalanan din naman ako. Hinayaan kitang magdesisyon kahit ako naman talaga ang dapat gumagawa noon. Napanghinaan ako ng loob. Kaya sandali ko nakalimutan ang responsibilidad ko bilang nanay sa'yo. Malungkot na wika ni Aling Anita. Ngumiti naman si Abby. Kalimutan na po natin ang lahat ng iyon, inay. Alam ko naman na magiging okay din ang lahat. Kailangan lang natin maging matatag at umasang makakalabas tayo rito ng buhay. Aniya at sinenyasan na sina David na gawin na ang plano nila. Sabay-sabay silang nagtungo sa gate at nanlumo nang makitang nakakandado iyon. Napamura si David. Paano naman tayo makakalabas niyan? Nakakandado pala ang gate. Nag-aalalang tanong ni Jello. Baka may alam na ang mga madre sa tangkaan niyong pagtakas. Bulalas ni Abby na ikinatango kaagad ni David. Tulalang napalingon sina Aling Anita at Abby sa may pinto nang makita nilang nagkakagulo ang mga madre sa paglabas mula roon. Hayon sila! Kailangan natin mahuli ang mga bihag na yan bago pa sila makatakas! Nahihintakutang sigaw ni Sister Nerissa at patakbo silang hinabol. Halos hindi na huminto sina Abby sa pag-iwas dahil basta na lang din dumating sa kanilang harapan si Sister Yula at iwinawasiwas ang hawak na palakol. Hindi kayo makakalabas sa bahay na ito. Simula na pumasok kayo dito, pagmamay-ari na namin kayo. Nang gagalaitin niyang wika. Si Sister Mona naman ay galit na galit. Habang nakikipaghabulan din sa kanila, nahawak naman ang lubid na igagapos niya sa kung sino man ang una niyang mahuli. Si Mother Superior, hinayaan silang maghabulan. Kaso lang, may iba din itong misyon na ginagawa. Panay ang pagsenyas ng kanyang mga kamay habang nagsisindi ng kandila. Sa tingin ni Abby, nagsasagawa na naman ng ritual ang matanda, kaya kailangan niya itong pigilan. Tinakbo niya ang distansya ni Mother Superior at dinaluhong ito. Walang nagawa ang matandang madre para depensahan ang sarili dahil sa labis na pagkabigla. Walang pag-aatubiling sinambunutan ito ni Abby at tinanggal ang pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Ibinagsak niya ang ulo ng madre sa sahig. Inalis niya na ang paggalang rito dahil malinaw na sa kanya na hindi naman ito alagad ng Diyos, kundi isa itong aswang. At sa dami ng napaslang nito, kabilang na si Alona, ay marapat lamang natapusin na ang kasamaan nito. Noong mapatumba niya si Mother Superior, ay binalian niya rin ito ng leeg. Nagwala sa labis na galit si Sister Yula. Hindi niya nagustuhan ang kalapastangan ng ginawa ni Abby sa pag-atake sa matandang nagsisilbi nilang ina sa kanilang buong buhay. Sinubukang lingunin ni Abby ang kanyang mga kasamahan. Nakita niyang nakikipaglaban din ang mga ito sa tatlong madre. Si David ang nakikipagsagupaan kay Sister Nerissa. Iniiwasan niya ang kutsilyong kanina pa nito inuunday papunta sa kanya. Si Nanay Anita naman ang nakikipaghabulan kay Sister Mona habang inaabot sa kanya ang lubid na nais nitong ipantali sa kanya. Nakadampot naman ito ng maliliit na batong ipinupukol niya sa madre. Sa tuwing huhulihin siya sa kamay para matalian, literal na naglaho ang breeding at kahinhinan sa kilos ng mga madre. Naging mas mabangis pa nga sila sa hayop na naglalaway at sumisingasing na animoy nais na silang lantakan pa isa-isa. Si Jello naman, pilit na hinihila sa isang patibong si Sister Yula. Akala mo ba matatalo niyo talaga kami? Hindi kayo magtatagumpay. Matagal na namin ginagawa ang bagay na ito at hindi kami makakapayag na kayo lang ang sumupil sa amin. Gigil na wika ni Sister Yula. Napaatras si Jello nang sa isang iglap
ay basta na lang tumingala si Sister Yula at tumingin sa bilog na buwan. Kaagad na nagbago ang kanyang anyo at nagkaroon ng matutulis na kuko. Ano rin sa tingin mo? Papayag ako na basta nyo nalang kakainin? Paghihirapan nyo muna ako bago nyo ako magawang laman tiyan. Kahit mag-anyong halimaw ka pa, hindi ko ibibigay sa'yo ng ganun-ganun lang ang buhay ko. Sigaw ni Jello at mabilis ang sinaksak si Sister Yula ng hawak na punyal. Hindi iyon napaghandaan ng babae dahil nakatingala pa siya sa buwan at hindi pa tapos ang pagpapalit ng anyo. Pero hindi niya inakalang hindi nahihintay ng lalaki na matapos ang kanyang pagpapalit anyo bago siya atakihin. Kaya gayon na lang ang pagsisigaw niya nang bumaon ang kutsilyo sa gilid ng kanyang leeg. Nasundan pa ng 2 saksak sa likuran na nagmula naman kina Buboy at Nonoy na hindi niya rin napaghandaan dahil abala siya sa pagpapasapi ng kapangyarihan ng aswang sa kanyang katawan para makapagpalit anyo. Muling binunot ni Jello ang punyal sa gilid ng leeg ng babaeng aswang at muling isinaksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Kaya napaluhod na iyon at unti-unting nilisan ng buhay. Noong malingunan nila si Aling Anita, ay nakadapa na iyon sa lupa at tinatalian sa likuran ang mga kamay ng aswang na si Nerissa. Si David naman ay tinulungan si Abby na labanan si Sister Mona. Kita ang malalaking kalmot sa braso ni Abby pati na sa mukha. Maging si David ay humahawak na rin sa kanyang tiyan na may natamo na rin palang kalmot. Nagsalita si Jello. Noy at Buboy, yung garapon! Hagisan niyo si Sister Nerissa! Ililigtas ko si Aling Anita! Patakbong kinuha ni Nonoy ang garapon na matagal na nilang itinago sa gilid. Malalaking dakot ang ginawa niya sa asin. Ganon din ang kakambal niyang si Buboy. Pagkalapit sa aswang, ay halos isampal nila ang pagkakabato noon. Kaya napatayo iyon at nagtatakbo papalayo. Hindi lamang dahil sa takot iyon sa asin, kundi dahil sa dami ng asin na pumasok sa bibig, mata at ilong noon. Kaya kailangan mo nang makalayo at maghanap ng tubig na ipanghihilamos. Agad namang lumapit si David kay Aling Anita upang kalagan ito sa pagkakatali sa kamay sa likuran. Ang kambal naman ay ang madring si Mona ang nilapitan at halos pasampal rin ang ginawang pagbato ng asin. Kaya umatras din iyon at lumayo. Kaso lang habang umaatras ay nagbabago na ng anyo. Kaya sa tingin nila ay mahihirapan na sila makipagsabayan sa laban kung makakapagpalit na iyon ng tuluyan sa anyong aswang. Kaya sinamantala na nila ang pagkakataon para makatakas. Hindi pa sila maaring makalabas ng gate dahil nakakandado nga iyon. Kaya muli na lang silang pumasok sa bahay at naghanap ng ibang pwedeng ipanlaban sa mga aswang. May nadampot na malaking kutsilyo si Jello mula sa kusina. Sa tingin niya ay kakayanin noong makatagos sa katawan ng aswang kung maibabaon niya ng sagad. Pagkapasok nila Buboy, Nonoy, David at Aling Anita ay hindi sila makapaniwala noong makitang nakabulagta sa may sala ang nakilala nilang peking Mother Superior. Bali ang leeg noon at may basag ang ulo. Noong makarating sila sa kusina ay hindi sinasadyang makita nila ang mga nakahiwang karne katabi ng ulo ni Alona. Awang-awa sila sa sinapit ng dalaga. Kaya naman napasuka kaagad si Aling Anita dahil sa pandidiri. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng ganoong klaseng tanawin. Inay, halika na po. Huwag yun ang pakatitigan yan. Sa likod ng bahay daw tayo dadaan. Singhal pa ni Abby sa ina na nakatulala lang na animoy nawala bigla sa wisyo. Noong matauhan nito ay hinila niya na ito papatakbo sa back door. Pagkarating nila roon ay naroon na nakaabang sa isang bahagi ng pader ang apat.
Binabaklas nila ang nakapakong yero roon na itinapal sa basag na bahagi ng pader. Maliit lang iyon at sapat para makadaan ang isang tao ng nakatagilid. Kaya noong mahawi ang yero, ay pinauna ng palabasin sina Buboy at Nonoy, saka si Aling Anita, David at Jello. Nagpahuli pa kasi si Abby dahil ito na raw ang titingin kung may paparating. Pero noong siya na ang lalabas sa butas, ay biglaan naman ang paglitaw ni Sister Nerissa at hinablot siya sa buhok papabalik sa loob. Napasigaw sa labis na sakit si Abby. Kaya para wag gaanong makaramdam ng matinding kirot, kailangan niyang sundan ang paghila kung saan banda papunta para hindi mabaklas ang kanyang buong anit. Napilitan siyang bumalik papasok sa loob kahit patudot tanggi na ang nanay niya. Wala naman siyang magagawa, kaya napilitan sina David na itakas ang kanyang inay. Kasunod nila sina Buboy at Nonoy. Si Jello naman ay hindi lumayo sa lumang bahay ng mga madre. Naghanap siya ng paraan para muling makapasok dahil muling ibinalik ng mga madre ang harang na yero sa biyak na pader. Kailangan nilang iligtas si Abby. Samantala, sa loob naman ng bahay, sumisigaw si Abby. Hindi niya malaman ang gagawin. Labi siyang natatakot sa mga nakakasindak na anyo ng mga madre na nakatitig sa kanya ngayon. Kung hindi ka lang sana naniwala sa mga kasamahan mo dito na makakatakas kayo, malamang maayos na kayong natutulog ngayon. May komportabling pagkain at maayos na higaan. May sweldo pa. Uwi ka sa kanya ni Sister Nerissa. Aanhin ko ang lahat ng iyon. Kung balang araw, ay gagawin nyo rin naman kaming pagkain. Mga wala kayong konsensya. Pinagkatiwalaan kayo ng mga taong nakituluyan rito. Tapos, gagawin nyo lang pala silang laman tiyan. Nagngingit-ngit na wika ni Abby. Hindi siya papayag na hindi mapanagot ang mga ito sa dami ng kanilang naging biktima. Hindi na baling mamatay siya basta't makatabla o mapatay niya rin ang mga iyon. Nagpupumiglas pa siya sa labis na panggigigil. Nagkasugat-sugat na nga siya mula sa lubid na itinali sa kanya. Sa katunayan, bumao na ang tali sa kanyang balat, kaya napapasigaw siya sa hapdi. Hanggang sa hindi nagtagal ay tumutulo na ang dugo mula roon, na ikinatuwa naman ng dalawang madring aswang na nakamasid lang sa kanya. Habang kumakain ang mga ito ng karne ni Alona. Pakawalan niyo ako rito! Mga kampon kayo ng kadiliman. Kapag ako nakawala rito, hindi ko kayo bubuhayin. Matapang na wika niya pa, kahit ang totoo, sobra na siyang nahihirapan sa kanyang dinaranas. Ngumisi naman si Sister Nerissa. Pasensya ka na, Abby. Hindi na kami maaawa sa iyo. Dahil unang-una, pinatay mo si Mother Superior. Pangalawa, marami ka nang alam tungkol sa amin. Siguradong kahit hindi ka pa paniwalaan ng iba tungkol sa kwentong aswang, ikaw na mismo ang tutugi sa amin dahil nakita mo ang ginawa namin kay Alona. Kaya, para sa katiwasayan ng buhay namin, manahimik ka dyan at pag-iisipan pa namin kung kakatayin ka ba namin agad o irereserba sa susunod na kabilugan ng buwan. Lalo at wala na kaming ibang reserba, pinakawalan mo na eh. Alam mo ba, Abby? Kagaya mo lang din ako dati. Pero kinupkup kami ni Mother Superior. Pati na sila Ate Mona at Yula. Nagpalipat-lipat kami sa kung saan-saang lugar para makatakas sa mga tao tumutugi sa amin. Hanggang sa matagpuan namin ang tahanang ito. Perpektong tahanan na hindi pinupuntahan ng kahit sino o maging ng otoridad. Kaya noong lumapit kayo sa amin, walang pagdadalawang isip kayong tinanggap ni Ate Yula. Maging ako ay hindi ko kayo hinusgahan dahil nakikita namin ang sarili namin sa inyo na pakalat-kalat at walang gustong tumulong. Puro pa panghusga ang nakukuha namin mula sa iba. Magkaiba tayo ni Risa. Hindi kami aswang. Normal na tao lamang kami na lumapit sa inyo. Hindi katulad nyo na mga halimaw
na marami ng pinatay. Kaya kayo tinutugis ng mga tao. Kaya huwag mo kaming ihalin tulad sa sitwasyon nyo. Ani Abby, ngunit nakakalokong tingin lamang ang ibinigay nito sa kanya. Tapos dahan-dahang lumapit sa nakagilid na palakol. Ngayon, alam ko na ang hatol namin sa iyo. Pwede ka pa rin naming ireserba. Maluwag naman ang freezer. Kulang ka pa para mapuno iyon. Dahil sa mga sinabi ni Sister Nerissa, ay sigurado na si Abby nakakatay na nga siya ng 2 aswang na sina Sister Nerissa at Sister Mona at wala na siyang kawala. Bala ka pa naman sana namin gawing kauri namin, Abby. Ngunit ngayong nakikita ko kung gaano kalakas ang iyong loob para pumaslang ng isang aswang, nagbago na ang isip ko. Baka kapag naging aswang ka, ay mas marami ka pang patay na kalahi. Lalo at tataglayin mo na rin ang lakas na meron kami. Delikado ka na mapabilang sa lahi namin. Hindi ako papayag na malamangan mo kami. At baka ikaw pa ang pumatay sa amin sa bandang huli. Kaya ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang aming hatol. Uwi ka pa ni Sister Nerissa. Samantala si Sister Mona naman ay kalmado lang na panay ang lamon ng malalaking tipak ng karne mula sa plangganang nasa lamesa. Noong ihahampas na lamang ni Sister Nerissa ang palakol kay Abby, nang umulan bigla ng asin sa kusina. Noong mapalingon si Abby sa may pintuan ng kusina, ay ang kambal na Nonoy at Buboy ang nagsasaboy noon. Nakasunod naman sina David at Jello na may dalang 2x2, pero puro nakausling pako ang dulo. Tag-iisang hampas agad ang natamo ni Sister Nerissa mula sa 2 binata. Hindi siya nakailag dahil nagtatanggal pa lang siya ng asin sa mga mata at nagpuputukan pa ang asin na nagsidikit sa kanyang balat. Halos mapaiyak naman si Abby nang makita ang kanyang ina na papalapit sa kanya. Akala niya ay tuluyan na siyang iniwan nito. Pagkalapit ni Aling Anita ay agad hiniwa ang tali sa kamay ng anak. Nanay, bumalik ka! Abay, oo naman anak. Alangan naman pabayaan na lang kita na maging laman tiyan ng mga halimaw na ito. Wala akong kwentang nanay kung ganoon. Magkakamatayan muna kami ng mga iyan bago ko sila hayaang masaktan ka. Saan pa ng ina? Nang makawala si Abby sa pagkakatali, isang matinding sagupaan ang nangyari. Nagtagisan ng lakas sina Sister Nerissa at Abby. Nahawak ang isang itak na kinuha niya mula sa kanyang ina. Siyempre, hindi siya papayag na magapilang basta-basta ng madring ito. Hinila nito ang buhok ni Abby noong makailag sa itak para subukang ingudngud sa sahig ang dalaga na hindi naman nangyari. Sa katunayan, mas lalong nakaramdam ng galit si Abby dahil nakikita niyang desidido na si Sister Nerissa na katayin sila. Mabilis siyang tumakbo pagkatapos niyang makawala sa pagkakahawak nito. Mas nag-focus siya sa pakikipaglaban rito dahil yung iba niyang kasama ay pinagtutulungan si Sister Mona. Ngumisi si Sister Nerissa at pinahaba ang dila para ilingkis kay Abby. Nang maramdaman ni Abby na magagapos na siya, dumakot siya sa mga nagkalat na asin mula sa sahig at isinaboy rito, kaya maging ang mahabang dila ay nalagyan ng maraming asin at nagputukan ang balat ng dila. Hindi ako pagkain, kagaya ng tingin mo sa aming mga tao. Talagang nagkamali kayo na tinanggap nyo kami rito dahil kami ang magiging katapusan nyo. Gigil na sigaw pa ni Abby. Hindi naman siya magawang pakinggan ng aswang dahil tila kinukuryente iyon sa hapdi na nararamdaman mula sa mahabang dila at balat na nagkaroon ng maraming asin. Bawat kilos kasi ni Abby ay nagsasaboy rin siya ng asin dahil marami ang nagkalat na asin sa sahig ng kusina. Nagulat ang aswang na si Sister Nerissa noong may bumaon na mahabang kutsilyo mula sa kanyang likuran. Pagkalingon niya ay si Aling Anita pala ang may gawa noon.
iniwang nakasaksak ang kutsilyo sabay atras. Noong babaling dapat ang aswang kay Aling Anita, ay sinugod na rin iyon ni Abby at diretsyong isinaksak ang itak sa dibdib noon na tumagos pa hanggang sa likuran. Doon na napalugmok ang aswang at binawian ng buhay. Noong lingunin nila ang mga kasama ay nakatayo na lang din iyon habang nasa sahig ang walang buhay na si Sister Mona. Pinagtulungan nilang hilahin patungo sa bakuran ang katawan ng mga aswang, pati na rin ang iba pang naroon na sina Sister Yula at Mother Superiora. Isinama na rin nila ang ulo at laman ni Alona. Nilagyan nila ng asin sa kabinuhusan ng gasolina na nakahanda para sa generator. Hinintay nilang matupok ang katawan bago nila nilisan ang lugar. Kahit mahirap magsimula ng panibagong buhay, walang takot itong haharapin ng mag-ina, basta't magkasama lang silang dalawa. Ang ibang mga nakasama nila ay babalik na rin sa kani-kanilang pamilya. Wakas. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.